dito sa may gate. Ano ba naman kasi, sasamahan niya nga ako ngayong tanghalian sa school nila Kyle para magdala ng food. Buti na nga lang talaga at umaraw ngayon, kaya naman nakapaglaba nga talaga ako ng mga bedsheet namin. Kala mo naman talaga sweet, pero palaging magkaaway yan, Diyos ko po. Tutuwa nga nito si Kyle pag nakita niya nga yung daddy niya nakasama ko. Paano ba naman kasi pag ako lang pumupunta sa school ay lagi niya nga hinahanap sa akin yung daddy niya. Pagkapunta ko nga dito sa room nila, hindi pa nga niya nakikita yung daddy niya. Pero nagulat nga nung nakita niya talaga yung daddy niya. Nalipat ko na nga din pala ng upuan si Kyle. Paano ba naman kasi? Medyo masikip nga doon sa pwesto niya kanina, pero dito ay medyo maluwag at makakaupo pa nga ako. Si Kyle naman palagi nga yung nagre-request sa daddy niya dahil minsan nga ang nagluluto ng food niya ay yung daddy niya. Tapos ginagayak na nga din ng daddy niya. Mama talaga ang tagaluto ng food namin dito sa bahay, pero minsan kasi ayaw talaga ng ulam ni Kyle sa bahay. Kaya naman dalawang luto pa nga talaga yung ginagawa dito sa bahay. Tapos pumunta nga si Iya dito sa room ng Kuya Kyle niya. Sobrang pawis na pawis nga nito si Iya. Ano ba naman kasi, sit-in nga lang sila doon sa may grade 3. Wala kasi yung teacher nila nung mga araw na to. Kaya naman nagpaintay na nga muna si Iya sa classmate niya, tapos ito at pinolbuhan ko na nga muna at inayos ko nga yung buhok niya dito. Pinunasan ko na nga din ng wipes yung jogging pants ni Iya. Paano ba naman kasi puro nga alikabok? Mamadali na nga niyan si Iya, nakalimutan niya ngang ikis yung Kuya Kyle niya, kaya naman bumalik pa nga yan. Tapos nag-bless nga siya sa daddy ni Kyle. Pag nakikita kasi si Iya at yung daddy ni Kyle ay palagi talagang nag-aasaran niya. Iya kasi napakahirap talagang mapikon niya. Talagang makikipag-asaran talaga siya. Tapos bago nga mag-toothbrush si Kyle, pumunta na nga muna siya sa daddy niya. Ay binubulong nga at nagulat nga dito yung daddy niya. Inunasan ko na nga dito si Kyle at binihisan ko na nga din kaagad. Dahil ayaw nga talaga niyang nakikita yung katawan niya nung una nga sa CR pa talaga nagbibihis. Pero sobrang mainit nga kako, kaya naman sabi ko ay dito na nga lang dahil wala naman masyadong makakakita sa kanya. Bago nga kami umalis, kumis na nga din sa amin si Kyle. Habang naglalakad naman kami dito, natanaw ko na nga kaagad si Ella. Nanong ko pa nga siya dyan kung saan siya pupunta. Doon nga daw siya pupunta sa room nila Kyle at titignan niya nga daw kung nandoon pa ako. Kumis nga lang yan, tapos nag-bless sa daddy ni Kyle. Tapos pumunta na nga rin siya sa room nila. Nung kinahaponan naman, pinuntahan na nga namin si Kyle. Kanya-kanya pa nga talaga sila dito ng laro, habang nakita ko naman dito si Ella nagsisintas ng sapatos niya, at nung nakita niya nga ako, bigla na nga lang nagtatatatakbo yan. Hihintay niya nga lang dyan si Iya dahil may tutor nga. Si Ella naman ay kakatapos nga lang daw ng training nila para sa Jorna. Nuwa na nga din pala ni Kyle dito yung bag at tumbler niya. Umalik nga dahil tinawag nga niya si Ella at napapagod na nga daw talaga siya. Papaalam na nga din talaga kami sa kanya. Akala mo naman sweet, pero madalas magkagalit yan. Pero nakakatuwa nga lang, paano ba naman kasi? Pero pag nasa school sila, madalas magkasundo silang dalawa. Tapos ang nakakatuwa pa doon, palagi nga pinagtatanggol ni Kyle si Ella or kaya naman si Kyle. Tulad na lang nung isang araw nung nagpa-practice nga sila nila Kyle. May mga naririnig nga daw si Ella at si Kyle. Leader nga si Kyle, tapos bigla ngang napasigaw si Kyle at tinanong kung bakit inaano nga daw nila yung pinsan niya. Tapos bigla nga daw tumahimik. Nakakatuwa nga lang kasi pinagtatanggol niya yung mga pinsan niya. Yun naman yung palagi kong sinasabi sa kanya, lalo na nga at mga babae. Kahit naman si Ella, ganun din dito kay Kyle. May mga kaklase nga daw si Ella na sinasabi nga daw na spoiled si Kyle. Nakakatuwa nga lang din dahil pinagtatanggol nga ni Ella si Kyle. Kasi alam din ni Ella yon na hindi naman talaga spoiled si Kyle. So ang dami ko na naman ngang sinasabi, nandito nga pala kami sa may DV Mart dahil nagmerienda kami. Pagka-uwi naman sa bahay, pagkatapos ko ngang asikasuhin si Kyle, nagtrabaho na nga muna ako dito sa kabilang kwarto. Need magtrabaho dahil may anak akong sobrang magasto. Yun lang. Thanks for watching. Bye-bye.